Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Pwede bang pakibakante itong mga unahan na ito? Urong na lang ng isang upuan nyo na sa unahan. Okay. Oo, sige, upo muna kayo mga kapatid. Mag-aayos muna tayo. Mayroon lang akong paupuin dyan. Okay? May paupuin ako dyan. Ha? Pag tinawag ko kayo, dyan kayo upo. Okay? Pag tinawag ko kayo, dyan kayo upo. Okay? Brother Larry, pag tinawag ko kayo, doon kayo sa unahan. Brother Larry, Brother Chris, Alejo, Aliben, Brother Joshua. Sige, punuin nyo yan dyan. Okay? Okay na? Okay. Sister Selly, dito sa unahan. Sister Dorisa, Sister Baby. Okay? Tapos, Sister Lisa, Sister Tess, Vivienne. Yan, diyan kayo sa unahan. Yung mga magaganda sa unahan. Okay? Ano lang ito, hindi ibig sabihin mas sikat sila sa inyo. May illustration lang tayong gagawin. Okay, punuin natin ito. Dagdagan pa natin. Sister Telma, Sister Beth. Pwede? Sister Telma? Okay, dito pa. May bakante pa rito. Sige. Brother Jerry. Ano lang naman ito? Illustration lang ito. Okay, Brother Jerry. Tapos sa youth. Kuha tayo sa youth. Sa youth, si Rap, kasali ka dyan ba? Hindi, di ba? O, dito ka, Rap. Okay, Jason, dito kayo, itong kulang na ito. So, si Rap, si Jason, tapos isa na lang. Isang youth. Kidos. Yan. Swerte nyo. Yung mga nasa unahan, may, yan, may blessing yan na tatanggapin. Okay. Taas ang lahat ng cellphone. Okay? Lahat ng may cellphone, taas. Okay? Ilagay nyo yan sa silent mode o kaya patayin ninyo. Pagkatapos, huwag nyo yung hahawakan hanggat nandito ako sa unahan. Ha? Ilapag nyo yan. Sige, ilagay nyo kung saan nyo dapat ilagay. Huwag sa loob ng katawan. Huwag sa katawan. Ilapag nyo kung saan nyo pwede ilapag. Ngayon din. Ha? Basta hindi mawawala. Ha? Siguro din yung hindi mawawala. Itabi nyo lang. Lagay nyo sa bag nyo. O kaya lagay nyo sa upuan ninyo. O kaya lagay nyo rito. Safe yan dito. Sa unahan. Okay na? Wala nang may cellphone dyan. Pati bata ha? Pati bata. Okay, next. Listen. Lahat ng pagkain isara. Yung bag isara. Walang hahawak sa bag. Okay, set na tayo. Sabi ko sa inyo, nung nandito kayo ng Friday, sabi ko magre-ritual tayo . Kaya meron tayong gagawing ritual ngayon. Kaya kinakailangan seryoso po kayo ha. Dito lang nakatingin ha, makinig na mabuti. Tayong lahat ay tumayo. Okay. Buksan natin ang ating mga Bible dito sa 2 Chronicle chapter 5. 2 Chronicle chapter 5.
Alam nyo, ilang beses na ito na lagi akong tinatanong nila, Sister Liza, anong message mo sa Sunday? Kasi imamatch namin yung kanta doon sa message. At lagi kong sinasabing, basta magkanta kayo kung anong naisip nyong kanta, basta about worship. Okay? Alam nyo, maraming beses, hindi ko lang from time to time binabanggit sa inyo, pero maraming beses na bago ako tumayo dito, yung kinakanta nyo, ayun yung message. Okay? Paki-flash nga yung kanta kanina, yung kinanta na You are God alone. Ano yun? You are God alone. Okay? Paki-flash nga. Tayo kayo ha, walang mangangalay muna. Nasaan na yun? Yung message about you are God alone. Tingnan natin yung message, yung lyrics. You are not a God created by human hands. Ang Diyos hindi ginawa ng kamay ng tao. Tama? You are not a God dependent on any mortal man. Yung Diyos natin, hindi siya dependent. Hindi siya umaasa sa tao. Sa atin. Okay? You are not a God in need of anything we can give. Yung Diyos natin, hindi nangangailangan ng anumang bagay na pwede nating ibigay sa Kanya. Yan man ay pera, yan man ay material na bagay, yan man ay gusali, anything. Hindi kailangan ng Diyos yan eh. Okay. Ano sabi dyan? By your plan, that's just the way it is. Pag-uusapan natin ngayong umaga ang patungkol sa mindset. Mindset. Set your mind. Create an environment na kalulugdan ng Diyos para siya'y manahan. So sa bawat activity, may mga magkakaibang setting yan, mga kapatid. May magkakaibang setting. Kapag concert, di ba, yung setting ng stage, iba yung gayak niyan, di ba? Pero yung setting niya ay angkop doon sa programa. Okay? Gayon din sa loob ng church. Sa church, ito ay lugar ng pagsamba at pagpupuri sa Diyos. At kinakailangang mag-set up tayo ng isang lugar, ng isang environment. Hindi ito kailangan ng Diyos dahil, di ba? Ang sabi niya, no? You are not a God in need of anything we can give. But we need to fix a place conducive for worship. Hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Okay? Para sa atin. Kasi hindi kailangan ng Diyos yun eh. Pero kailangan natin kasi may purpose yung mga bagay na yun. That's why mindset is very important. Your environment is very important. Your feelings, your emotion, your mind is very important sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Okay? Kaya, kinakanta nyo kanina, ito yung mensahe ng Panginoon. This is God's message. Okay? So, basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5. Okay, 2 Corinthians chapter 5. Pipili lamang tayo ng ilang mga verses dito sa chapter na ito. Masyadong mahaba kung babasahin natin lahat. Pero yung mga mahalagang verses lang na bibigyan natin ng diin. 2 Chronicle chapter 5 verse 1.
2 Chronicle chapter 5 verse 1. Okay? Nangangali na ba kayo? Okay. Sige, nasaan na yung ating Bible? Kayo, paki-assist muna. Ha? Ayaw? Sige, iset nyo na yung Bible, yung laptop ko. Iset nyo na. Babasahin ko na lang dito. Verse 1. Thus all the work that Solomon performed for the house of the Lord was finished. And Solomon brought in the things that David his father had dedicated, even the silver and the gold and all the utensils, and put them in the treasuries of the house of God. So ito yung time na nakumpleto na ni Solomon yung templo. Okay. From a temporary structure na tabernacle, tolda yan temporary siya, di ba? Tinitiklop, ikinakasa. Okay? Si Solomon ay nagtayo ng isang permanent structure. Gusali, yari na sa permanent structure, building or materials. Nung makompleto niya ito, okay, dinala niya doon yung mga kayamanan sa loob ng temple. Kabilang dyan ang mga silver and gold and all the utensils, and put them in the treasuries of the house of God. Then Solomon assembled to Jerusalem the elders of Israel and all the heads of the tribes, the leaders of the fathers' household of the sons of Israel, to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. So nakumpleto na yung temple, dinala yung kayamanan doon, tapos inassemble niya yung mga elders, yung mga elders sa unahan. Tinawag niya yung mga elders, nag-assemble sila doon sa harapan ng temple. At bukod sa mga elders, naroon ang mga priest, yung mga pare. Then the priest brought, verse 7, then the priest brought the ark of the covenant of the Lord to its place into the inner sanctuary of the house, to the holy of holies, and under the wings of the cherubim. For the cherubim spread their wings over the place of the ark, so that the cherubim made a covering over the ark and its pole. So dinala ng pare, naroon yung grupo ng mga pare. Naroon yung mga elders, naroon yung grupo ng mga pare. Dala-dala yung Ark of the Covenant at nilagay doon sa kabanal-banalang dako. Okay? Sino pa'y naroon sa assembly? Dito sa verse 12. And all the Levitical singers, Asaph, Heman, Jeduthun, and their sons and kinsmen, clothed in fine linen, with cymbals, harps, and lyres, standing east of the altar, and with them 120 priests blowing trumpets. In unison, when the trumpeters and the singers were to make themselves heard with one voice to praise and to glorify the Lord, and when they lifted up their voice, accompanied by trumpets and cymbals and instruments of music, and when they praised the Lord, saying, He indeed is good, for His loving kindness is everlasting, then the house of the Lord was filled with a cloud, so that the priest could not stand to minister before because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. So, imagine natin, napakagandang templo, napapalamutian at yari sa ginto, tanso, mga mamahaling kahoy.
naroon yung mga furniture ng tabernacle, ng temple, yari sa ginto at tanso. Napakaganda, napakahusay ng pagkayari. At nung ito'y matapos, tinipon ni Solomon ang bayan at dinala sa unahan ang mga matatanda ng bayan, ang mga elders. At habang sila'y naruroon, ang mga pari ay nagmarcha, papasok sa loob, dala-dala yung mga kasangkapan para sa loob ng templo. At habang ito ipinapasok sa loob, yung mga singers, yung mga awit, mga manunugtog ay sabay-sabay na tumutugtog, kasabay ng mga trumpeta at ng mga hiyaw ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Nagpupuri sila sa Panginoon, sumasamba sa Diyos. Kasama ang mga instrumento at awit na may magandang tinig. At naroon ang mga matatanda na nagpupuri sa Diyos kasama ang buong bayan. At anong sabi ng Bible? Yung kaluwalhatian ng Diyos ay bumaba doon sa temple at napuno ng usok yung temple, napuno ng presensya ng Diyos yung temple dahil sa kanilang ginawa. Dahil sa kanilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Naniniwala ba kayo ngayong umaga ay bababa ang presensya ng Diyos dito? Pero meron tayong dapat maintindihan at meron tayong dapat gawin. At yan ang mapapainggan natin sa pangaral ngayong umaga. Bago kayo maupo, basahin natin ang isa pang talata. Dito sa Acts, chapter 17, Acts 17, verse 24, the God who made the world and all things in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands, neither is He served with human hands, as though He needed anything, since He Himself gives to all life and breath and all things. And He made from one every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their habitation, that they should seek God, if perhaps they might grope for Him and find Him, though He is not far from each one of us. Let us pray. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Ang iyong banal na presensya ay manahan sa amin, Panginoon, madama ng bawat isa, mapuspos ang bawat isa na yung dakilang presensya. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mahabagin, ikaw ay Diyos na kumakalinga sa iyong mga anak, Diyos na banayan sa pagkagalit, Diyos na nagpapatawad, Diyos ng kabanalan. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Amang Banal. Sa iyo ang kapurihan at pasasalamat, kaluwalhatian magpakailanman. In Jesus' name we pray. Lahat magsabing amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Makakapuna po kayo. Huwag kayo alis dyan, ha? Dyan lang kayo, ha? Okay. Basta na yung, ayan, okay. So listen, medyo dadandahanin ko dahil kailangan maintindihan natin ito, mga kapatid. Okay? Sige, start tayo, Dea. Ano nakikita nyo? Sino na nakarating sa ganitong lugar? Mapuno. Okay? Next scene. Sampaloc Lake ba yan? Pandin. Hindi yan dito sa sa Canada yan. Okay? Parang poster. Diba? Pero pag nakarating ka dyan, parang poster, parang siyang poster. Narating ko yan nakapunta ako dyan Sabi ko, Panginoon, salamat. Iba yung pakiramdam pala pag nandun ka sa mga lugar na yung napakagandang tanawin. May kakaiba kang nararamdaman.
Di ba? Ano yung mga lugar dito sa San Pablo? Punta ka ng bundok. Halimbawa ay... hindi, yung bundok na inakyat natin dito sa Atisan. Tayak. Sa Atisan? Sa... Mini Tayak. Tayak. Mini Tayak. Di ba? Pag nandoon ka, kita mo yung tanawin yung bundok. O kaya, dyan sa Nagkarlan, yung bundok dyan, yung Tayak. Di ba? Pag nakita mo, nandoon ka, may parang kakaibang pakiramdam na hindi mo maintindihan. Okay? Next picture. Sino na nakarating sa lugar na maraming bulaklak? Baguio. Yung Pinagbenga Festival. Pag nakarating ka dyan, iba yung feeling kapag nakita ka ng mga makulay na mga bulaklak at pag naamoy mo yung bulaklak. Di ba? Yung scent niya, tapos yung kulay, iba't iba. Iba ang pakiramdam. Meron siyang, meron siyang dating, meron siyang energy na hindi mo maintindihan kung ano yun. May nararamdaman kang kakaiba, para kang lumalakas, para kang nako-comfort, para kang naaaliw. Diba? Okay. Next scene. Sino na nakarating sa mga istruktura na kamangha-mangha ang pagkayari? Ginawa sa panahon na hindi pa moderno ang mga pamamaraan sa pagtatayo. Hindi pa available yung mga power tools na kagaya ng ginagamit natin ngayon, pero noon, nagawa na parang ginamitan ng mga power tools. Tuwid, nagtatagpo yung mga disenyo sa gitna, paano nila nasukat yun, paano nila nakurba. Di ba? Amazing. Mamamangha ka eh. Masusurpresa ka, paano ito nangyari? Merong kakaiba kang mararamdaman. Okay. Next scene. Kala nyo ngayon lang yan nangyari. Matagal ng building yan, mga kapatid. Pero tingnan nyo yung mga art niya, yung disenyo niya. Paano yung wala namang tumutukod nung sa gitna. Paano siyang sa matagal na panahon ay nakasurvive na matibay na hindi gumuguho. Diba? Amazing. Naaantig ang ating damdamin. Okay? Another scene. Sino na nakapasok sa magarang bahay? Na malinis, maaliwalas, mabango. Ano ang dating? Anong pakiramdam? Refreshing, nakaka-comfort, sarap tumira dito. Okay? Di ba? Sa mga hotel. Okay? Ito, gustong-gusto natin ito. Pagkain. Masarap. Di ba? Ngayon, anong point? This is the point. May mga object, may mga tanawin, may mga simbolo na nagbabibrate ng energy. And we absorb the energy na nanggagaling sa mga bagay na yan. Maaring yan ay positive or maaring yan ay negative. Sa mga pinakita ko sa inyo, ang energy na nagbabibrate dyan is positive energy. Nagkakaroon ka ng positibong pakiramdam. Nagkakaroon ka ng kakaibang pananaw, na-amaze ka, namamangha ka. Di ba? Nagkakaroon ka ng kakaibang damdamin. Pero, kung kabaliktaran ang makikita mo, negative energy rin ang ma-absorb mo. Halimbawa, yung puno na pinakita kanina na napakaganda ng woods, kung yan ay mga dry at mga walang dahon at tuyo, negative energy ang yung dating yan eh. Okay? Yung lake na napakaganda, kung yan ay puro yelo, puti at halos parang puti at itim lang yung kulay na nakikita mo at yung tubig ay matigas, negative energy yung dating niyan kasi parang gloomy, parang malungkot, parang ang hirap makasurvive, mabuhay sa ganong environment. So nagdadala siya ng negative energy. Yung mga gusali, kapag ang gusali ay
umuuga-uga. Kapag ang gusali ay may tumutulo, kagaya nito. Kapag ang gusali ay mabaho, anong energy ang nadadala, na-absorb natin? Negative. Hindi natin mapipigilan. Sadyang yun yung nagiging dating sa atin. Okay? Kung ang nasa hapagkainan ay dilis na didos, masarap. Di ba? Positive. Pero kung araw-araw, parang, di ba? O kung yung nasa hapagkainan mo ay pagpag, parang wala ka lang choice, pero nag-aalangan ka, healthy ba ito? Di ba? Nag-iisip ka na, hindi kaya ako, malinis kaya ito? So, nakuha niyo yung point? Yung object, yung environment, yung nakikita ng ating mata, yung mga bagay na nararamdaman natin, nafe-feel natin, ay nakapagdudulot ng dalawang bagay lang. It's either negative or positive vibration or energy. Okay. At ito, hindi lang ito katang-isip. Talagang nararamdaman mo yan. Pag yung katabi mo mabaho, negative energy talaga yung dating niyan. Di ba? Pag yung kasalubong mo ay nakangiti sa'yo, merong negative energy na dumadaloy, na-absorb mo yun. Wow, nakangiti siya. Di ba? Positive yun eh. Pag ang kasalubong may bumati sa'yo, good morning, it's a positive word. Na-absorb mo yun. Nagkakaroon din ng kakaibang pakiramdam sa'yo. Pero kapag ang kasalubong may gumanyan sa'yo, anong dating? Di ba may na-absorb ka rin? Negative? Next. Naintindihan na natin, ha? That's why we need to be careful sa lugar na pinupuntahan natin at sa mga symbols na minsan nagagamit natin o isinusuot natin o unaware tayo nakalagay sa mga gamit natin o sa loob ng ating bahay. Kasi may mga symbols na negative energy at may mga symbols na positive energy. Kaya alam nyo sa tabernacle, punong-puno ng symbols doon. At lahat ng symbols na makikita mo doon, mamaya illustrate natin, lahat ng symbols doon, puro positive. Pero pumunta ka sa Church of Satan, mag-search kayo sa internet. Bakit gumagamit sila ng mga ganyang symbols? Kasi meron din niyang attraction, meron din niyang spirit. Kala nyo, walang epekto yan. Mga young people tayo, gamit tayo ng gamit, hindi natin alam kung anong meron dyan. Pero hindi natin alam nag-a-attract yan ng energy na na-absorb din natin. Spirit yan Prince of the power of the air, gumagawa dyan, yan mga kapatid, nag-a-attract yan. Tandaan natin, para maintindihan natin yung attraction na meron sa symbols, kahit tayo na-a-attract ng symbols. Pag pumunta ka ng CR, dalawa lang naman makikita mong larawan Babae na may palda at yung isa naman nakapantalon. Di ba? Mapupunta ka doon sa, kung lalaki ka, ito yun. Ito yung sa lalaki. Pag babae, nakapalda. Pag wala yung symbols na yun, confused ka, saan ako? Di ba? Alam nyo, sa spirit realm, sa spirit world, ganyan din yan. May mga energy, may mga vibration na nasasagap ng mga symbols na yan. Kala natin walang epekto yan. Meron yan, mga kapatid. Bakit ginagamit yan ng mga agent ni Satan? Bakit sa mga concert, sa mga worldly music, worldly concert, bakit ginagamit nila yung symbol na yan? Hindi yan nagkataon lang na gustuhan nila yung symbol na yon. May meaning yan May spirit yan, mga kapatid. Merong espiritu yan na ina-attract.
At yung Espiritu na yan ay naipapasa doon sa mga nakikinig. Even the lyric itself, the message, kung paano yan ginawa, kung anong espiritu behind the word, the message, yung espiritu ng taong kumakanta or nag-compose niyan ay naisasalin din sa mga nakikinig. Kaya nga dapat maging maingat tayo sa mga ginagaya natin, maging maingat tayo sa kultura, maging maingat tayo sa mga simbolo, sa mga sinusuot natin, sa mga pinakikinggan natin. Baka merong negative vibration or energy na nasa likod niyan na nakaka-impluwensya sa ating isip, sa ating damdamin, at sa ating paglilingkod sa Diyos. Okay. Next. Ay, maganda na yung mga pari sa likod, ha? Bakit meron yan sa Church of Satan? Si Baphomet. Bakit ginagamit nila yan? Tapos nilalagay natin yan minsan sa print ng t-shirt. Tapos ginagaya natin yung symbol pag nagpapa-picture. Minsan, ganun-ganun pa tayo. Kala natin, ano lang yan, ordinary lang yan. Pero it's a satanic symbol. Okay? Ngayon, gusto ko lang ipaunawa sa inyo mga kapatid. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo na tayo ay spiritual being. Meron tayong soul. Meron tayong espiritu. Internal. At yung espiritu na yan, yung soul natin mga kapatid, ay nag-ooperate sa spiritual realm. Okay? Nakakaramdam yan. Yan ay merong sense, meron niyang perception. Nakakaiba sa physical na ito. Okay. So nais kong i-distinguish muna natin what is the difference between emotion and human intellect. Kasi mahalaga yan sa paglilingkod sa Diyos. Importante yan. Sabi ko kay Stradisa, siya mag-explain ito kasi sa ano ito sa psychology ito Pero tingnan natin. Okay? Gaano kahalaga yung emotion tsaka yung intellect sa paglilingkod sa Diyos? Next. I-define muna natin. Emotion sa Tagalog ay damdamin. Yung feelings, ano yan? Pakiramdam. Pero magkaiba po yan. Okay? Unahin natin yung feelings. Ang feelings ay, ano yan? Perceptions of sensations in the body. Nasa katawan natin yan. O, para madaling maintindihan, illustration, simple illustration, yung feelings. Okay? Yung 5 senses natin. Inawakan ko siya, pinalo ko. Oy, na-feel niya. Okay? O, mag-aalas 12 na, hindi siya nag-almusal. Gutom na. Na-feel niya. Okay? Feeling yun. Body sensation yun Naririyan yun. Okay? Ang emotion, kakaiba yan sa feeling. Ang emotion ay, ano yun? Specific reaction to certain event. Halimbawa, naramdaman niya, pinalo ko siya. Naramdaman niya, na-feel niya. Yung emotion ay, bakit mo ako pinalo? Nakuha niyo? Emotion. Okay? Damdamin. Pakiramdam. Importante ito pakinggan niyo mabuti. Kasi may kaugnayan to sa pagpupunta natin. Ang sabi sa Proverbs 15:13, ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. So yung masayang puso, ano yun masaya? Ano yun? Feelings or emotion? Yung masaya. Emotion yun. Pero ang tanong, bakit naging masaya? Meron tayong tinatawag na nag-stimulate. May mga nagpapalakas. May mga pinanggagalingan ng mga damdamin na yon na
bubunsod sa atin na magkaroon tayo ng ganong emosyon. Okay? Nakakuha nyo? So, ang puso, masaya. Pag masaya ang puso, yung muka, masaya din. Diba? Pero ang tanong, bakit masaya? Bakit masaya? May pakiramdam, may pinanggalingan yung saya na yun. Halimbawa, kung si Sister Lisa ay bibigyan ko ng, sasabihin ko, Liz, 10,000, mag-shopping ka. Kita nyo, napangiti agad, oh. Napangiti, oh. Oh. Di ba? Wala pa nga akong inaabot, sinasabi ko pa lang, nakangiti na, dito yung ngiti. Oh. So, yung saya, may pinanggalingan yun. May na-feel siya. Merong nag-stimulate. At nag-react siya sa pangyayari na yun. Yun yung emotion. Okay? Next. Positive feeling, adjectives. Ito, tandaan natin, ha? Positive feeling produces positive emotion. Positive feelings produces positive emotion. Okay. Example ng positive feelings. Example ng positive feelings. Halimbawa, malamig. Nafe-feel mo, oh, malamig. Yung tama lang, ha, hindi naman not too cold. Yung tama lang na lamig, di ba? Pag malamig, nafe-feel mo siya. Presko, ang sarap. Anong emotion ang napuproduce nung positive feeling na yun? Di ba? Positive emotion din. Kalma ka, relax ka. Pero pag mainit yung panahon, mabanas. Di ba? Nararamdaman mo mabanas. Ano yung negative emotion na napuproduce niya? Di ba? Ano ka rin? Mabanas ka rin. Umalis ka nga rito, ang init-init. Huwag mo ko dikitan. Di ba? Nakawa nyo? So, positive feelings produces positive emotion. Kaya lang, mag-iingat po tayo. Dahil yung positive emotions, kinakailangang meron niyang harness. Kasi kahit positive yan, delikado yan pag wala yang control. Positive emotion. Halimbawa, yung masaya, positive yan di ba? Yung joy, positive yan Pero pag walang harness yan, mga kapatid, delikado yan. Okay? Kaya meron dapat bumabalanse dyan. Dahil, ano sabi ng Bible? Merong naghahatakan dyan. Dalawa. Yung katalinuhan at yung damdamin. Ito, dapat binabalanse ng isip. Yung emotion natin, dapat binabalanse ng isip. Binabalanse ng truth, yung ating mga damdamin. Okay? Ano sabi ng Bible? Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit, talastasin mo na dahil sa lahat ng ito, talastasin. Isip yun. Isipin mo, unawain mo, tandaan mo, mag-isip-isip ka, hindi porket masaya, hindi porket positive feeling, hindi porket maligaya, hindi porket masarap. Yes, positive yan, pero talastasin mo. May babalanse dapat yan. Magbibigay sulit ka. Dapat maintindihan mo. Dapat makontrol mo. Dahil ang puso ng tao ay madaya. So, kinakailangan merong harness yan. May bumabalanse dyan. Next. He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered.
So yung nagtitiwala lang sa kanyang pakiramdam, sa kanyang emotion, kahit pa positive yan, eh, pag nagtiwala tayo dyan, eh, tayo daw ay mangmang. Tayo daw ay maaring mapahamak. Ang puso ng tao ay mapanlinlang, mapandaya. Merong daan na tila baga tuwid, tila tama, kala natin perfect, kala natin ayun na, pero ang dulo pala nun ay kapahamakan. Not because it feels good, eh okay na. Kailangan ito ay binabalansi ng isip, binabalansi ng katotohanan. Okay, next. So kailangan balance. Tandaan natin, if emotion is high, most of the time, intelligence is low. Kapag ang ating damdamin ay masyadong mataas, minsan di na tayo nakapag-iisip pa, dinadala na tayo ng ating damdamin. Di ba? Yung isip natin hindi nagpa-function eh. Hindi tayo nag-iisip para saan ito, ano ba ito, anong purpose nito, anong meaning. Basta yung emotion is high. Para saan? Ewan ko, basta masarap ang pakiramdam. Next. Okay, ngayon punta tayo sa message. Yung binasa natin doon sa tabernacle kasi may kaugnayan to sa worship. And I would like you to keep silence. Okay? Habang nagmamarcha yung mga pari natin papunta sa unahan. At ang ating mga manunugtog ay tumutugtog. At ilagay natin ang ating isip nakasentro sa Diyos. Tahimik tayo habang pumapasok ang mga pari. Oy, ang pari hindi late. Ang tagal nyo. Ang mga asesor, wala kasing walang kompletong lalaki. Sabi ko magsuot ng puti eh. Yung iba din nagsuot ng puti eh. Buti pa si brother nakaputi. Okay. Sige. Serious. Tahimik tayo. Damhin natin. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand, Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Okay. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Awitin natin lahat, mga kapatid. I stand
stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Makakaupo na kayo mga kapatid. Bigyan natin ng upuan itong apat na mga kapatid. Bigyan natin silang tig-isang upuan at malaya kayong umupo. Okay. Apat lang, apat. Okay. So sa binasa natin mga kapatid sa Bible, yung tabernacle, makikita natin doon yung iba't ibang kasangkapan. Diba? Pero magsimula tayo sa pare, sa priest. Diyan sa picture, makikita nyo yung itsura ng priest. Patay na yung usok. Nagre-reklamo na sila. Negative energy na yan. Ha? Mabango naman. Okay. Okay. Tingnan nyo yung pare. Ayon sa description ng Bible, merong kasuotan sila, di ba? At yung kasuotan nila makulay. Meron silang headdress. Hawak ng pare yung insenso, yung sa Katoliko, di ba? Yung ganon. Oo. Tapos, yung suot ng pare, meron siyang breastplate. Nakikita nyo dyan sa kanyang dibdib. Okay? Yung breastplate niya ay merong 12 klase ng bato. Ayun, 12 yan eh. Representing the 12 tribes of Israel. Okay? Iba-ibang kulay. Okay? Pagpasok ng mga pare doon sa tabernacle, paki-click. Next. Next. Ang unang bubungad, pag pumasok ka doon sa tabernacle, yung outer court. Doon sa outer court, merong 2 furniture dyan. Yung brazen altar, ihawan yan. Yung mga kinakatay na hayop, inaalay, dyan nilalagay. Okay? Kinukuha yung dugo. Tapos, sinusunog yung, iniihaw dyan yung parte ng katawan ng hayop. Then, bago pumasok sa holy place, yung pare, merong hugasan ng kamay. Hugasan ng kamay. Kailangan maghugas siya. Then, dala-dala niya yung alay niya papunta nun sa loob. Pagdating sa loob, merong 3 furniture. Pakiclick. Okay. Merong 3 furniture. Yung una ay yung lalagyanan ng tinapay. Ayan, no? Lalagyanan ng tinapay. Na yan ay merong 12 tinapay. Nagre-represent sa 12 tribo ni Israel. Okay? Parang kung nakita na kayo naglalako ng budong, merong layer. O yan, lalagyan ng tinapay. Then meron diyang kandilaryo. 7, ayan o, sa gilid. 7 lampstand. 7. Meron siyang 7 tangkay. Okay? At merong altar na doon sinusunog yung insenso. Doon nilalagay yung insenso. At yan yung nagbibigay ng halimuyak sa loob. Yung kurtina niya ay napapalamutian ng ginto at merong mga simbolo ka makikita dyan. No? Ayan, nakatulad yan. Tapos sa side, may mga larawan dyan ng mga angels. Okay? Lahat ng object na nakikita ninyo dyan ay hindi ginawa para sambahin. Hindi ginawa para sambahin. Pero yung mga object na yan at yung mga bagay na nakikita mo dyan at anuman yung naaamoy mo dyan, okay, ay mga stimulants
na nakakapagbigay ng positibong damdamin at emosyon sa tao na nagsiserve dyan sa loob. Nakukuha nyo? Kagaya ng tubig. Pag nagugas ng kamay, ano yung positive vibration na meron sa tubig? Di ba yung feeling of purity? Feeling of cleanliness? Nakuha nyo? Yung positive vibration na nandoon. Okay? Kapag nag-anoint sila ng oil, the anointing oil, at pinahid nila sa kanilang mukha, ano yung meron sa oil? Ano yung positive energy meron sa oil? Yung, di ba, yung aromatic scent ng oil ay merong calming and healing properties. Di ba? Meron yung positive, effect, energy. Sa insenso. Siguraduhin mo lang ang ilagay dyan ay insenso. Kasi kung katul yan, o kaya ay sigarilyo, ay walang negative energy yan. Ay lamok nga, lumalayas. Diba? Kung katul. Pero yung insenso, mabango yun eh. Meron niyang positive energy na na-absorb ng tao. Okay? At bukod doon, ang usok ay meron niyang property na nagdi-disinfect. At nagda-drive away ng negative smell, bacteria, di ba? Spirit. Okay, nakukuha nyo? Nakaka-relate kayo? So tama pala yung mga pinanggalingan natin, no? Pinanggalingan nating relay yun. Okay. Yung ark, paki-flash. Yung sa kabanal-banalang dako, yun nandito sa side na ito, yan yung ark eh. Okay? Wala tayong ark, mahirap gawin yan. Pero ipaproject nyo yan sa susunod. Representing the Bible. Okay? Ngayon, ano yung meron doon sa ark? Paki-flash yung ark. Yan. Yung ark, mga kapatid, yan ay, para madali nating maintindihan, baul. Baul. Oh. Sa loob niyan, may 3 bagay na nasa loob ng baul. Yung tapyas na bato ni Moses, yung 10 utos, okay? Tapos yung mana, tinapay na ginagawa nila na pinaulan ng Diyos galing sa langit. Okay? Mana, nakalagay yan sa isang mangkok. At yung tungkod ni Aaron, naroon sa loob. Sa ibabaw ng baul, ang tawag diyan ay mercy seat. Luklukan. Habag ng luklukan. O, luklukan ng habag. Luklukan ng habag. Mercy seat. At sa magkabilang gilid niyan ay merong 2 anghel na nagtatakip ng kanyang muka sa pamagitan ng pakpak. Okay? Ulitin ko. Yung mga object na yan, hindi yan ginawa para sambahin. Kundi para i-reinforce yung damdamin, yung pakiramdam nung taong nagpe-perform doon sa loob. Okay? Kasi mahalaga na sa paglilingkod sa Diyos, kasama ang damdamin. Kasama ang damdamin. Kasama ang feelings. Kaya nga hindi ka pwedeng maging tuod sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi pwedeng wala kang emosyon. Hindi pwedeng uupo ka lang at makikinig ka lang at manunood ka lang na wala kang pakiramdam. At kaya nga napakahalaga na mag-create tayo ng isang atmosphere na kaaya-aya at atmosphere na positibo at atmosphere na nagpo-promote ng positibong damdamin, positibong emosyon, at positibong vibration. Mamaya pupunta tayo dyan. Pero hindi lamang ito about emotion. Hindi lang about positive emotion. Yung mga bagay na naririyan, na nakikita natin sa tabernacle,
ay nagbibigay ng intellectual knowledge about spiritual truth. Hindi lamang yung emosyon. Yes, yung mga object na yan, nagkikreate ng positive emotion. Pero merong tinuturo yan. Hindi yan basta object lang na naisipan lang ng Diyos, gawa kayo nito, gawa kayo nito. Hindi, meron yung tinuturo. Balik tayo doon sa outer court. May tinuturo yan eh. Outer court. Isa pa. Balik, pabalik. Yan. Oh. Brazen altar. Ano tinuturo niyan? Ano yung truth na sa likod ng brazen altar? Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na walang value. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon na walang sacrifice. Na yung sacrifice mo walang halaga. Kailangan ang sacrifice mo ay pili. Ang sacrifice mo ay merong halaga. Di ba kaya nga yung iaalay nila dyan, pinili yan eh. Kinakailangan walang dungis, walang kapintasan. Merong value, merong attachment doon sa nag-aalay niyan. You cannot offer anything that costs you nothing. Hindi ka pwedeng mag-alay sa Panginoon na walang value. At ang tinuturo niyan mga kapatid, hindi para sambahin yung object na yan, kundi para ma-realize mo na ang paglapit sa Diyos, kinakailangan merong bigat, merong value, merong halaga, merong sacrifice. Yan yung turo dyan. Pangalawa, yung hugasan ng kamay. Anong tinuturo niyan? Anong message meron dyan? Ano sabi sa atin ng Hebrews chapter 10? Lumapit tayo sa Kanya na may sinsirong puso. May kalinisan. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos na may dumi, na marumi. Kaya nga kinakailangan tayong magsisi. Kinakailangan tayong, Panginoon, patawarin po ako. Panginoon, yung buhay kong ito, itong katawan na ito, ay iniaalay ko na mayroong value. May halaga. May sinseridad. May integridad. Panginoon, patawarin mo po ako. Hindi ko pwedeng ialay ito na may dumi. Hugasan mo ako. Diba? Yun eh. May meaning yan eh. Ngayon, pagpasok mo doon sa banal na dako, may 3 object na naririyan. Ano yun? Next. Di ba 3? Yung kandilaryo. Ano bang message binibigay niyang ilaw na yan? Na ang sabi doon sa utos sa kanila, kinakailangan hindi mamatayan. Tuloy-tuloy dapat ang pagningas niyan. What is the message? That light is important. Light is our guide. Na kung walang liwanag, madilim dyan eh. Madilim. Nababalot yan eh. Natatalakbungan yan yung holy place na yan. At yung liwanag ng kandilaryo na yan, ang tanging magbibigay sa iyo ng paningin. Makikita mo kung ano yung gagawin mo sa loob because of that light. Kinakailangan malinaw ang iyong pangunawa. Malinaw sa iyong pagkaintindi. Ano yung mga bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Okay? Anong meron pa dyan? Tinapay. Merong table of bread. Anong tinuturo ng bread? God's sustenance, God's provision. Ang Panginoon mahabagin. Ang Panginoon ay nagpo-provide. Nagkakatagpo. Bukod dyan, meron ding spiritual meaning na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Diba? Ang tao hindi mabubuhay kung wala ang Diyos. So may mga meaning yan eh. Yung incense, anong meaning yan? Hindi lang yan pausok para bumango. May mensaheng nasa likod niyan. At pag binasa natin yung Book of Revelation, ang insenso ay sumisimbolo sa kahalagahan ng ating panalangin. Nasa harapan ng Diyos, ito ay isang mabangong samyo. Na hindi dapat mawala sa atin ang panalangin. Importante ang pakikipagniig sa Diyos. Importante ang pakipag-usap sa Kanya. Importante ang relasyon natin sa Panginoon na dapat laging pumapailang lang, laging umuusok, dapat laging merong samyo. Ngayon, pag pumasok ka doon sa kabanal-banalang dako,
merong isang furniture dyan. Ano yun? Balikan natin. The Ark of the Covenant. Okay. Next. Yan. Yung the Ark of the Covenant. What is the meaning? What is the message sa Ark? Ang mensahe sa Ark, mga kapatid, ay ang walang hanggang habag ng Diyos. Kaya nga mercy seat yan eh. Luklukan ng habag. Mercy seat. Ano pang message na pinapakita dyan? Na ang presensya ng Diyos ay kinakailangang nirerespeto. Kaya nga, anghel na ito eh. Nagtatakip eh. Nagpapakumbaba eh. How much more tayo? We're created a little lower than the angel. At ang mensahe pinapakita niyan, sa presensya ng Diyos, dapat merong paggalang. Sa presensya ng Diyos, dapat merong pagsamba. Merong pagpapatira pa. Merong bagbag na puso. Merong mapagpakumbabang puso. Sa presensya ng Diyos, dapat may pagpapahalaga sa kanyang salita. Naroon sa loob ng kaban, naroon ang salita ng Diyos. Dapat yan, yung kaban, ay ang simbolo niyan ay pag-iingat. Ang pinapakita diyan, ang salita ng Diyos dapat iniingatan. Ano pa? Ang provision ng Diyos dapat pinapalagahan. Yung tinapay. Ano yung tungkod? Ang tungkod ay authority. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang authority ng Diyos, ang pamamatnubay ng Diyos ay dapat pinapahalagahan, kinikilala. Message yun. So, hindi lamang to promote a positive feelings and emotions, kundi para bigyan tayo ng tumpak at malalim na kaunawaan patungkol sa kalagahan ng mga ginagawa natin sa Diyos sa panahon niyan nila. Ako inisip ko, bakit kailangan pang may tabernacle noon? Bakit may mga object pang ganito? May altar, ba't may insenso pa? Bakit meron pang mga kaban ng tipan? Sabi, hindi naman niya kailangan yan. Hindi naman nangangailangan ng Diyos. Bakit merong templo? Yung pala, yan ay mga kasangkapan na ginamit ng ating Panginoon for our own benefits. Para sa paglapit natin sa Diyos, meron tayong tamang damdamin at meron tayong tamang kaisipan at pagtama ang mga ginagawa natin, ang kinikilos natin, ang sinasalita natin, pagtama ito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay bababa. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay mararamdaman natin. Ang problema kung bakit hindi nararamdaman ng tao ang presensya ng ating Panginoon dahil yung kanyang damdamin wala doon. Yung kanyang feeling ay wala doon. Yung kanyang isip ay wala doon. O maaring siya ay nakikiayon, gumagawa, pero hindi niya lubos na intindihan kung ano yung kanyang ginagawa. Nagpapalakpak lang siya ng kamay, para saan? Umaawit siya, para saan? Wala lang. Sumaawit sila, di sasabay ako. Pero dapat naiintindihan natin. At tayo ay merong pananagutan at obligasyon sa harapan ng Diyos na mag-create tayo sa ating sarili ng isang positibong damdamin at tuwid na kaisipan sa harapan ng Diyos. Okay. Ngayon dito tayo sa konteksto ng panahon natin. Kasi wala na yung tabernacle eh. Kasi ang nangyari ang mga tao nung time na yun, na-focus na lang sila dun sa object eh. Na-focus na lang sila sa ritual eh. Alam nyo, ang ritual is good. Pero pag yung ritual, ginagawa mo na lang ng paulit-ulit, minsan nagiging subconscious na lang eh. Nawawala na sa kaisipan eh, sa tamang meaning eh. Kaya nga sa Bible eh, hindi ka pwedeng mag-offer ng strange fire. Strange fire means wrong performance, wrong offering. Hindi mo naintindihan, ginawa mo. Anong parusa doon? Pinapatay ng Diyos eh. Kaya nga sa kanila, napakahalaga, inutos ng Diyos sa kanila, napakahalaga na tumpak lahat ng gagawin mo sa loob. Una, yung magpe-perform sa loob, piling-pili. Mga pogi lang ipapasok doon. Hindi, sa Bible yun. Walang kapintasan, mga may tsura, mga gwapo. Kaya kung dito pipili tayo, sino kaya pwede rito?
Si Albert lang yata. Si Kyle, duda ko rito. Pero noon, piling-pili. Yung pare, piling-pili yan. Tapos yung mga kasuotan yan, very extravagant, kumbaga. Talagang maganda ang pagkayari. Biro mo, nagagayakan ka ng ganun. Ano pa? Doon sa tabernacle, mga kapatid, bago sila mag-perform, at the age of 25, manunod na sila, mag-o-observe. 5 years. 5 years silang mag-o-observe sa ginagawa ng mga pare na nadidestino dun sa loob. After 5 years ng apprenticeship, doon lamang sila i-schedule pumasok sa loob. Ba't ang tagal? 5 years. Kasi hindi ka pwedeng magkamali. Kinakailangan tama lahat ng gagawin mo. Hindi ka pwedeng magkamali. At the age of 30, doon ka lang papasok at magpe-perform ka doon sa loob, i-schedule kayo kung ilan kayo na qualified, at pwede lang kayo mag-serve hanggang 50 years old. Sa loob. Hindi na pwede. Pag mag-51 ka na, hindi na pwede. Alam nyo bakit? Ang Diyos mitikuloso sa pagsunod. Pag 15 na kasi, lumalabas na yung mga, lalabo ang mata, lalabo ang pandinig, mahina na yung galaw, yung psychomotor natin, naapektuhan. Baka maapektuhan yung paglilingkod niya sa loob. Baka yung imbis na kandilaryo yung sinisindihan niya, ang sinisindihan niya na yung laylayan ng kortina. Malabo na ang mata. Baka yung insenso na ang ilalagay niya ay mabango, baka ang nailagay niya ay yung tinapay dahil malabo na yung kanyang mata. So kinakailangan magre-retire na siya sa pagpe-perform sa loob, pero hindi siya magre-retire bilang isang pare. Tuloy pa rin ang trabaho niya. Ano nang trabaho niya? Elder na siya, tagapagturo ng mga younger priest. Hanggang sa siya ay mamatay. Dapat maintindihan mo yun. Dapat maintindihan mo yun. Ako 53 na. Kaya nga tinuturuan kita . Kasi ang 50 sa pare noon, nagre-retire na yun. Ano na lang yun, tagapagturo na lang yun. Ang sumasalo doon, yung anak na ng pare. Oh Lord God, bless this child. It's done! So dapat eksakto lahat ng ginagawa doon. Hindi ka pwedeng magkamali. Kailan tama lahat, tama ang pagkaunawa mo, tama ang damdamin mo. Ngayon, ang problema, in the course of time, naging tradisyon, naging paimbabaw, parang naging kasanayan na lang, bumabaw ng bumabaw, nawala na yung meaning, nawala na yung significance, basta kailangan gawin lang ito. Kaya nga pagdating ng ating Panginoon Kristo, nirebuke sila. Ano yung nakita ng Panginoon? Yung templo, binaboy na . Yung templo, pinagkitaan na. Ginawang hanap buhay na nadudoon yung mga nagpapalit ng mga ng mga alay. Kasi yung mga tao ay pagod na, tamad na magbitbit ng kambing at ng iaalay niya. At ito namang mga negosyante, ginawang pagkakataon yun na dito na lang kayo bumili para hindi na kayo mahirapang magbitbit. Walang sacrifice. At yung mga tao naging parang nababoy na yung templo. Wala na yung emosyon ng tao doon. Kaya nga sabi ng Panginoon, "These people drew near me with their mouth, but their heart is far away from me."
Malayo yung puso nila. Yes, namumutawi sa nilang bibig. Yes, nagpe-perform sila. May mga ginagawa silang mga ritual. Pero ang puso, malayo. Kaya ano sabi niya? My house shall be called a house of prayer. Pakikipagniig sa Diyos, relasyon sa Diyos. The worshiper must worship God in spirit and in truth. Spirit, mga kapatid, yung internal being mo, yung emotion mo, yung feeling mo, dapat nandoon. At kalakip niyan, yung truth, yung tamang pagkaunawa, yung katotohanan sa pagsamba. Dapat magkalakip yun. Kagaya ng pinag-aaralan natin ngayon, ang ating emosyon sa paglilingkod sa Diyos dapat positibo at ito'y dapat binabalanse ng tamang kaisipan. Or else, walang saysay, walang bigat ang ating pagsamba sa Panginoon. So sa konteksto ng panahon natin, ganito yun, mga kapatid. And this is a review to every one of us. Huwag natin itong tingnan na building lang. Yes, building ito. Pero tandaan natin, ito ay lugar tipunan ng mga anak ng Diyos. Ba't ako wala? Kanina pa ako nauuhaw eh. Ito ay lugar tipunan ng mga anak ng Diyos. At sa dalawa o higit pang nangagkatipon sa kanyang pangalan, naroon siya. Naniniwala ba kayo narito ang Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ay narito. Kung sinasabi natin narito ang Espiritu ng Diyos, kung papaanong ang mga anghel ay nagtatakip, nagpapatira pa, at nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, dapat maintindihan natin yung ganong kaisipan. Panginoon, Lord, nirerespeto kita. Panginoon, nirerespeto kita. At walang anumang mga dapat na mga negative energy na gumagambala sa iyo paglapit mo sa lugar ng Diyos. Ano ba yung mga negative object? Negative feelings at mga negative action. Sa isahin natin negative object, cellphone. Negative yan. Maniwala kayo sa akin. Huwag niyong dalhin dito ang pamilya ninyo at yung mga anak ninyo na habang sumasamba, hawak-hawak ang cellphone. Negative object yan. Anong positive object? Bible. Okay? Ano pa? Positive. Nagmumula sa iyo. When you present yourself before the Lord, kinakailangan lumapit ka sa Kanya na may malinis na katawan. Katawan muna. Hindi naman tayo mapagpaimbabaw, hindi naman. Pero alam niyo mga kapatid, positive ano yan eh. Positive yan. Tayo nga pag mabango yung katabi mo di ba? Pero pag may naamoy ka na amoy putok, di ba, pati yung damdamin mo, pumuputok din eh. Di ba? Sa mga special occasion nga, naliligo ka. Tapos pagpunta mo rito sa sambahan ng Panginoon, hindi ka nagilamos, hindi ka nag-toothbrush. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kung sa mga special occasion, nabibihis ka ng todo-todong magarbot, magarang damit. Bakit madilim dito sa side na ito? Negative, ano yan? Negative energy yan. Buksan yung ilaw. Pundido na? Okay. So, yung kasuotan, yung kasuotan, di ba? Positive. Dapat ang pinoproject niyan. So, it should be clean. Yung katawan natin. Kailangan mabango. It should be modest para maging positive yan. Kasi kung pupunta ka sa bahay-sambahan ng Panginoon, nakadamit ka nga, pero ang hubog ng katawan mo ay, wow. Di ba? Anong emotion ang ina-attract niyan?
Di ba? Negative. Kaya pag pumunta ka sabay sambahan ng Panginoon, ang tingnan mo, what is modest? What is holy? Ano yung magpo-promote ng holiness? Ano yung magpo-promote ng positive feelings and positive emotion? Okay? Gayak yan. Di ba? Yung paggayak. Pupunta ka sabay sambahan ng Panginoon. Hindi dahil yan yung main objective mo, kung hindi, nagkikreate tayo ng atmosphere eh. Nakakuha nyo? Okay. Kasi huwag kang umasa sa iba. Ikaw mismo dapat sa'yo magsimula. Ikaw yung mag-create. Ikaw yung pagmulan. Okay? Ano pa? Positive and negative. So cellphone, negative. Bible, positive. Yung appearance, should be positive. Pwedeng maging negative yan, pero bago ka pumunta rito, isipin mo mabuti. Dapat naintindihan mo. Kaya nga, bakit kinakailangan ang tao ay nagsusuot ng maayos? Diba? Bakit kinakailangan malinis? Bakit kinakailangan may bango? Kasi nagpo-promote yan ng positive feelings at positive emotion. Okay, ano pa? Ano pa? Your action and your words ay energy na dumadaloy sa iyo. Yung salita mo at yung kilos mo ay vibration na dumadaloy palabas sa iyo papunta sa iba. So ano yung positive action, positive words? Good morning, Brad. Kamusta ka na? Oh, binati niya ako. Special ako. Hindi niya ako nakalimutan. Di ba? Positive. Positive words. Oh. Sis, ang ganda ng damit mo ngayon, ang terno mo. Polka dots at tatsulok. Hindi, biro lang. Yung, di ba, i-compliment mo yung tao. Di ba? Positive words yun eh. Positive words. Pagpasok mo rito, ano yung mga positive action? Dumating ka rito na may ngiti. Di ba? May sigla. Hindi yung darating dito lahat nakabusangot eh. Pasok sa loob eh. Yung makakita sa'yo, apektado rin siya. Di ba? Yes, may mga problema tayo, may mga pinagdadaanan tayo. Pero mga kapatid, it is our moral obligation na pag tayo dumating sa presensya ng Diyos o pumunta sa kanyang bahay-sambahan, ang dapat nasa isip natin ay yung iba at ang mga sasabihin natin at ikikilos natin ay dapat mag-edify sa ating kapatid. Positive action. Positive words. Ha? Ano pa? Reaction. Positive reaction. Binati ka, babati ka rin. Good morning. Hindi pwedeng ganun eh. Pag binati ka, susuklian mo rin ng bati. Dapat positive din yung reaction. Kasi how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Di ba pag nagkakaisa tayo, na pare-pareho tayo, na ganun yung mindset, ang ganda tingnan. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Ang sarap ng pakiramdam. Mas naluluwalhati ang Diyos. Kapag tayo ay nagpapakita ng tamang pakikitungo sa ating kapwa, tamang pananalita, tamang reaksyon, nalulugod ang Diyos. Ngayon, sa lahat ng ating ginagawa, lagay natin sa puso. Okay, dito tayo sa music. Music tayo. Tingnan nyo kung gaano kahalaga yung emotion sa music, ha? Energy ang tandaan nyo. Emotion is energy. Kaya nga emotion yan eh. Energy in motion. Emotion. Hindi emote. Emotion. Energy in motion. Kaya kailangan yung emotion na yan,
yung energy na yan ay dumaloy. Nakikita ko si Cheryl pag tumutugtog, nakakatuwa eh. Dito siya. Hindi lang siya ganun. Napansin niyo siya minsan? Talagang feeling, yung feeling. Di ba? Yung damdamin. Nararamdaman mo. Nararamdaman niya yung kanyang ginagawa. Ganon din dapat yung tumutugtog ng gitara. Panoorin nyo yung mga magagaling na musikero, di ba? Pag nag-ano sila, de-demo, yung tunog ng gitara, sumasabay yung itsura ng mukha nila. Ganun pa, di ba? Emotion yun eh. Ramdam mo, nafe-feel mo, yung energy dumadaloy. Ganon din sa mga maawit, di ba? Si Brother Bert, kanina, nagsusong leader siya. Nakakahawa, di ba? Nakakahawa. Di ba? Pati ikaw, tatas din ang kamay, pero dumaloy. Pero subukan mong kumanta ka ng masaya na wala kang kilos. Walang buhay. Anong dadaloy? Ganon din. Dry din. Hindi rin dadaloy. Ganon din yung drummer, di ba? Kulang na lang yung ulo ang ihampas doon sa sa cymbals. Pero kinakailangan talaga yung emotion yung damdamin. Okay, sige. Nangangalay na yata kayo. Balik na kayo sa upuan ninyo. So sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan ganun. We must create an atmosphere of worship. Na lahat ng ating ginagawa, ang sentro nito ay Diyos. Para sa Kanya. Para sa iyo to, Panginoon. Dapat naiintindihan natin. Dapat ang paggalang ay naroroon. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa kapwa natin. Sa bawat isa. Kailangan mag-create tayo ng positibong damdamin at positibong kaisipan. Upang sa gayon, ang presensya ng Diyos ay bumaba sa ating kalagitnaan. At napakasarap damhin ang presensya ng Diyos. Kaya nga, pag nandito tayo sa loob, mga kapatid, bata o matanda, dapat lahat tayo, doon tayo nakasentro. Ang ating isip na intindihan natin ang ginagawa natin. Para saan ito? Anong kahalagahan nito? Anong meaning nito? Yung ating damdamin dapat naroon. Buhos yung ating damdamin, yung ating kaisipan, dahil presensya ng Diyos ang naririto. Huwag nating hayaan matatapos ang isang araw ng pagsamba na wala tayong naramdaman, wala tayong na-feel, hindi tayo hindi tayo nagalak, hindi tayo napuspos, hindi tayo gumaan ang ating pakiramdam. Mga kapatid, something's wrong. Ibig sabihin, hindi bumaba ang presensya ng Diyos sa iyo. Hindi tinupok ng Diyos ang iyong alay. Something's wrong. At ang problema wala sa Diyos. Ang problema ay nasa atin, mga kapatid. Hindi kailangan ng Diyos yung mga object. Hindi kailangan ng Diyos yung mga bagay na yan. Hindi kailangan ng Diyos itong pulpito. Pero lahat ng yan ay nagpo-promote ng positibong damdamin at pakiramdam at tumpak na pagkaunawa. Dapat maintindihan natin yung mga kapatid. Pag nagtitipon tayo, ano bang purpose natin? Para saan ba ito? Para sa Diyos ba ito? Sinasabi natin, Lord, this is for you. Pero para sa Kanya nga, pero ano yung bigat? Ano yung value? Let us present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable before the Lord. Buhay na hain, buhay na alay. Kaya pala, yung pinagalingan nating reliyon, di ba? Di ba merong communion? Di ba? May ostya tsaka yung wine. Kaya pala ganun yun. Tinataas nila. Ano yun? Ano lang, dahil step 1, step 2, dapat ganitong gawin. Hindi. Ano yun? Yung pare nagme-meditate yun.
Hindi ko sinasabing tama yun, pero yun yung konsepto nun. Kililing, kililing. Kililing, kililing. Di ba? At yung isip nun nandoon, ito ay yung katawan. Ito ay yung katawan. Tapos itataas yung saro. Di ba? Kililing, kililing. Ito yung dugo na buhos doon sa Kalbaryo. Iniisip niya yun. Nandoon yun. Ganon din sa lumang tipan, yung mga pare, mga saserdote. Di ba? May mga ritual silang ginagawa. The same with baptism. Ritual yan baptism. Religious rites yan Pero pag di mo naintindihan yan, walang value yan. Bakit may tubig? Bakit nandoon ka? Iniisip mo Panginoon, yung dati kong pagkatao, ililibing ko na, Panginoon. May meaning yun Pag di mo naintindihan yung meaning na yun, walang bigat yun. Nag-swimming ka na lang sana. Di ba? Kaya nga pinagalitan sila ni Pablo, yung mga Corinthians, kasi pag nagtitipon sila, lagi na lang merong communion. At yung communion nila is not actually communion, kung hindi lamon. Kain, kain. At tawag nila doon ay Lord's Supper daw. No, it's not the Lord's Supper. It's katakawan. Gusto nyong mabusog, gusto nyong kumain. Hindi nyo naintindihan. May meaning yan. Hindi yan basta-basta nag-break bread kayo. Yan na, kain na. Yung iba kaya pupunta dahil walang sinaing. Walang pagkain sa bahay. Pumunta lang doon. Nakuha nyo, nawala yung meaning. Yung Lord's Supper nawala ng value kasi hindi nila naintindihan. Alam nyo, pag tayo nagtitipon, sa tuwing tayo nagtitipon, alam nyo meaning yan? Hindi lang yan coming together. Hindi lamang yan fellowship. Alam nyo anong meaning yan? Katawan ni Kristo. Dapat nagkakaisa. Katawan ni Kristo dapat united. Katawan ni Kristo dapat merong harmony. Katawan ni Kristo dapat merong peace. Hindi yan divided. Hindi yan walang pakialamanan sa isa't isa. Ang katawan ni Kristo ay buhay na organismo na nagkakalakip-lakip at nagkakaisa at lapat sa isa't isa. Ayan yung meaning yan, mga kapatid. Kapag tayo umaawit, kapag tayo pumapalakpak at sumasamba sa Panginoon, hindi yan para lang ginagaya natin yung iba na may mga kantahan din sila. No, may meaning yan, mga kapatid. Bakit tayo nagpapatirapat dito? Bakit tayo lumuluhod na nalangin? Ritual lang ba yan? No. Mga kapatid, presensya yan ng Diyos, ini-enjoy mo. Kaya nga, hindi ka dapat aalis sa sanctuaryo ng Panginoon sa dakong ito na hindi mo yan na-experience. Sayang yung oras, sayang yung panahon, na-miss mo yung message, na-miss mo yung value, na-miss mo yung significance ng pagtitipon. This is not about us. Ito'y para sa Diyos, tungkol sa Kanya. Ngayon, tatanungin ko kayo, anong emotion ang nararamdaman mo ngayon? Is it positive? Anong feeling? Anong nararamdaman mo? Positibo ba? Anong vibration ang naiba-vibrate mo ngayon? Is it positive? Kasi kung tama yan, tama ba yung kaisipan mo? Tumpak ba yung pagkaunawa mo? Naintindihan mo ba anong ginagawa natin? Para saan ito? Kasi kung tama lahat yan, naka-align lahat yan, mga kapatid, hindi matagal na ang presensya ng Diyos ay bababa at mararamdaman mo. Okay. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid.